How many people? They are 1, 2, 3, 4, 5. Bakit ba nauso ang mga pirates? Saan sila nagmula at paano sila naging pirates? At yan ang sasagutin natin sa video na ito. Sa katunayan, hanggang sa ngayon ay may mga pirates pa rin na umaatake sa mga barko. At ang isa sa mga lugar na maraming pirates ay ang Somalia, isang bansa sa silangang bahagi ng Africa. Noong early 2000s, dumami ang pag-atake sa mga cargo ship na dumadaan malapit sa Somalia. Mabilis din kasi ang paraan ng mga pirates. Gumagamit sila ng maliliit na speedboat para habulin ang malaking barko. Kapag nakalapit na, umaakyat sila sa barko at kinokontrol ang crew. Sa maraming kaso, hindi pangunahing goal ng mga Somali pirates na kunin ang kargamento. Mas gusto nilang kunin ang barko at gawing hostage ang crew. Pagkatapos, hihingi sila ng malaking ransom o bayad kapalit ng pagpapalaya sa mga tao at barko. Sa pagitan ng 2005 at 2012, tinatayang umabot sa milyon-milyong dolyar ang kabuuang ransom na nakuha ng mga Somali pirates. At para maintindihan kung bakit naging malaking problema ang mga piracy sa Somalia, kailangan muna nating malaman kung ano ba ang nangyari sa bansa nila. Noong 1991, bumagsak ang national government ng Somalia matapos mapatalsik si President Siad Barre. Pagkatapos nito, nagkaroon ng civil war at nahati ang maraming bahagi ng bansa sa mga grupong may sariling armadong tauhan. Dahil walang malakas na central government, mahina rin ang pagbabantay sa napakahabang baybayin ng Somalia. Kulang ang Coast Guard at iba pang government forces na dapat nagbabantay sa dagat. Dahil dito, nagkaroon ito ng malaking epekto sa mga mangingisda. Maraming pamilya sa baybayin ng Somalia ang umaasa sa pangingisda para mabuhay. Pero dahil mahina ang pagbabantay sa dagat, nakapasok ang mga foreign fishing vessels sa Somali waters. May mga ulat tungkol sa illegal fishing at pagkuha ng maraming isda nang walang pahintulot. Ayon sa World Bank at UNODC, isa sa mga dahilan kung bakit nagsimula ang piracy sa Somalia ay ang problema sa illegal fishing. Malaking problema ito para sa mga local fishermen. Maliit lang ang kanilang mga bangka kumpara sa malalaking fishing vessel. Kapag maraming isda ang nahuhuli ng malalaking barko, mas kaunti ang natitira para sa mga mangingisdang nakatira sa Somalia. Bukod dito ay may isa pang problema na lumitaw pagkatapos bumagsak ang government. May mga report din tungkol sa pagtatapon ng dangerous waste sa Somalia noong panahong mahina ang government. Pagkatapos ng Indian Ocean tsunami noong 2004, may mga basura at mga nasirang lalagyan na inalon at nakita sa ilang baybayin ng Somalia. Iniulat ng United Nations Environment Program na may matagal ng concern tungkol sa illegal dumping ng waste sa Somalia at sa posibleng epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Sa ganitong sitwasyon nagsimulang lumitaw ang ilang armadong grupo sa baybayin. May mga Somali fishermen at ibang local armed groups na nagsabing pinoprotektahan nila ang kanilang dagat laban sa illegal fishing. May ilan na humihingi ng bayad sa mga foreign vessel na nahuhuli nila. Pero hindi nagtagal. Nagbago ang ginagawa ng ilan sa mga grupong ito. Napansin nila na mas malaki ang perang maaring makuha sa paghuli ng commercial ships at paghingi ng ransom. Kaya naman hindi na lamang mga fishing vessel ang kanilang hinahabol. Nagsimula na rin nilang atakihin ng cargo ships at iba pang barkong dumadaan sa lugar. Mahalaga ang lokasyon ng Somalia dahil malapit ito sa Gulf of Aden. Maraming barko mula Asia at Middle East ang dumadaan dito papunta o pabalik sa Suez Canal. Kaya napakaraming commercial ship ang dumadaan malapit sa Somali coast. Para sa mga pirates, maraming posibleng target. Habang may nakukuhang malaking ransom ang ilang grupo, mas maraming tao ang naingganyong sumali. Dahilan unti-unting naging organisadong negosyo ang piracy. Hindi na lamang fisherman ang kasama, may mga taong nag-aayos ng bangka at fuel. May mga taong naghahanap ng target na barko. May mga armadong taong umaakyat sa barko. Mayroon ding mga taong nakikipag-usap tungkol sa ransom. Sa ilang lugar mayroon pang mga taong nagbibigay ng pera para tustusan ang isang piracy operation kapalit ng bahagi sa ransom kapag naging matagumpay ang pag-atake. Dahil dito, ang piracy na dating iniuugnay ng ilan sa pagprotekta sa fishing areas ay naging malinaw na criminal business. Habang lumalaki ang perang nakukuha sa ransom, lumalaki rin ang operasyon. At dahil malapit ang Somalia sa isa sa pinakamahalagang shipping routes sa mundo, ang problemang nagsimula sa isang bansang walang maayos na kontrol sa sariling baybayin ay mabilis na naging problema para sa international shipping.
Noong una, simple lang ang ginagawa ng mga armadong grupo sa dagat. May isang kaso noong around 1994 kung saan 26 Somali men na nagsasabing Coast Guard sila ang sumakay sa isang barko. Hinawakan nila ito ng 5 days, kumuha ng ilang gamit at pagkatapos ay umalis. Ipinapakita nito na noong panahong yon, hindi pa ganon kaorganisado ang Somali piracy. Noong December 26, 2004 din, may malaking pangyayari na lalo pang nagpahirap sa mga coastal community ng Somalia. Umabot sa kanilang baybayin ng Indian Ocean tsunami. Maraming bahay at fishing boats ang nasira at may mga taong namatay. Sa panahong iyon, wala pa ring maayos na kontrol ang government sa malaking bahagi ng Somalia. Maraming lugar ang hawak ng iba't ibang clan, warlord at armed group. Dahil mahina ang batas at seguridad, mas madaling lumaki ang mga criminal group. Dito nagsimulang magbago ng husto ang Somali piracy. Ang dating maliliit at simpleng pag-atake ay unti-unting naging mas organisadong operasyon. At heto na nga ang mga sumunod na nangyari. Pagsapit ng 2005, mas lumayo na sa baybayin ang kayang marating ng mga Somali pirates. Gumamit sila ng mas malalaking barko na tinatawag na mothership. Mula rito, nagpapakawala sila ng maliliit na speedboat para habulin ng target na barko. Gumamit din ng ilang grupo ng radar, GPS at satellite phone. Dahil dito, mas madali nilang nalalaman kung nasaan ang mga barkong dumadaan sa dagat. May ilan ding gumagamit ng impormasyon tungkol sa shipping routes para malaman kung saan posibleng dumaan ang kanilang target. Dahil sa bagong paraan na ito, mas dumami ang kanilang naaabot na barko. Pagsapit ng 2008, mabilis nang dumami ang pirate attacks malapit sa Somalia. Noong 2009, halos kalahati ng mga naiulat na piracy incidents sa buong mundo ay nangyari sa lugar na ito. Kasabay nito, mas lumaki rin ang perang nakukuha sa ransom. Noong 2008, nasa around $1 million ang average ransom sa ilang kaso. Dahil malaki ang perang pwedeng makuha, may ilang local businessman at warlord na nagsimulang magbigay ng pera para tustusan ang pirate operations. Sa ilang lugar, naging parang investment pa ang piracy. May mga resident na nagbibigay ng pera, fuel o ibang gamit sa isang pirate group. Kapag matagumpay ang hijacking at nakakuha ng ransom, maaring makatanggap din sila ng bahagi ng pera. Noong 2009, iniulat ng Reuters na may ganitong sistema sa isang Somali town na naging malaking base ng mga pirates. Ipinakita nito kung gaano nakalaki ang pagbabago ng piracy. Hindi na ito simpleng grupo lamang ng mga mangingisdang nagbabantay sa dagat. Isa na itong negosyo na tinutustusan at pinagkakakitaan ng iba't ibang tao. May mga pirate group pa ring nagsasabing ginagawa nila ito bilang sagot sa illegal fishing at waste dumping sa Somali waters. Pero habang lumalaki ang operasyon, mas mahirap nang gamitin ang dahilan na iyon. May mga pirate na umaatake na rin sa mga barkong walang kinalaman sa illegal fishing. May mga barko pang may dalang pagkain at tulong para sa mga tao sa Somalia at ibang bahagi ng East Africa na naging target din. Habang tumataas ang kita, mas naging delikado rin ang mga pag-atake. Pagsapit ng 2011, umabot sa 237 ang naiulat na piracy incidents sa lugar. Mahigit 1,200 na tao rin ang naging hostage nung taon na yun. Tumaas din ng husto ang ransom. Sa ilang kaso, umaabot na sa several $million ang hinihingi para palayain ng barko at crew. Sa puntong ito, hindi na kayang balewalain ng international community ang Somali piracy. Masyado nang maraming barko ang naaapektuhan, masyado nang maraming crew ang nabibihag, at masyado nang malaki ang perang umiikot sa operasyon. At dito magsisimula ang mas malaking laban para pigilan ang Somali pirates. Pagsapit ng mid-2000s, mas napapansin na ng international community ang Somali piracy dahil sa ilang malalaking insidente at naibabalita pa nga ito sa buong mundo. Noong November 2005, inatake pa ng mga pirate ang cruise ship na Seabourn Spirit malapit sa Somalia. Gumamit sila ng machine gun at rocket-propelled grenade. Tinamaan ng barko pero nakatakas ito at walang pasaherong namatay. Dahil maraming foreign tourist ang sakay, naging malaking balita ang insidente sa iba't ibang bansa. Mas lumaki pa ang problema noong September 2008 nang hijacking ng Somali pirates ang MV Faina, isang cargo ship mula Ukraine. Hindi ordinaryong kargamento ang dala ng Faina. Mayroon itong 33 T-72 tanks, ammunition at iba pang military weapons. Dahil dito, agad na binantayan ng mga warship mula sa ibang bansa ang Faina. Ayaw nilang mapunta sa ibang armed group ang mga sandata. Humingi ng malaking ransom ang mga pirate. Pagkatapos ng ilang buwang negotiation, nakatanggap sila ng $3.2 million at pinalaya ang barko noong February 2009.
Pero ilang buwan lang ang lumipas, may isa pang insidente na mas lalong nagpasikat sa Somali piracy sa buong mundo. Noong April 2009, inatake ng 4 Somali pirates ang American cargo ship na Maersk, Alabama. Nabawi ng crew ang kontrol sa malaking barko. Pero kinuha ng mga pirate ang captain na si Richard Phillips at dinala siya sa isang maliit na lifeboat. Dumating ang United States Navy at nagsimula ang ilang araw na paghaharap sa dagat. Noong April 12, 2009, iniligtas si Captain Phillips ng US Navy SEALs. 3 sa 4 na pirate ang napatay at nahuli naman ng isa. Naging malaking international news ang nangyari. Kalaunan ginawa rin itong pelikulang Captain Phillips. Sa puntong ito malinaw ng hindi sapat na bantayan lamang ang ilang bahagi ng dagat. Napakalawak ng lugar na pinupuntahan ng mga pirate. Mahirap bantayan ng bawat barko sa buong Indian Ocean at Gulf of Aden. Mahirap din malaman agad kung pirate ang isang maliit na bangka. Maraming normal na fisherman ang gumagamit din ng maliliit na bangka sa lugar. Kapag nakasakay na ang mga pirate sa barko at may hawak na hostage, mas mahirap na ring umatake ang military dahil maaaring mapahamak ang crew. Kaya hindi lang military force ang ginamit para pigilan ang piracy. Naglabas ang international shipping industry ng mga bagong paraan para protektahan ang mga barko. Isa sa pinakasimpleng paraan ay ang paggamit ng high-pressure water hose. Kapag may pirate boat na lumalapit, pwedeng buhusan ng malakas na tubig ang gilid ng barko para mahirapan silang umakyat. Naglagay din ang ilang barko ng razor wire sa gilid para mas mahirap akyatin. Mas mahigpit din ng pagbabantay. Nilalak ang mga pinto at may crew na nakatalaga para maghanap ng kahina-hinalang bangka habang naglalayag. Gumawa rin ng safe room sa loob ng ilang barko na tinatawag na citadel. Kapag nakasakay na ang mga pirates sa barko, pwedeng pumasok dito ang crew at ikandado ang sarili habang naghihintay ng tulong. Ang mga paraang ito ay naging bahagi ng tinatawag na best management practices na ginawa para tulungan ang mga barkong dumadaan sa high-risk areas. May ginawa ring special shipping route sa Gulf of Aden na tinatawag na Internationally Recommended Transit Corridor. Sa route na ito, mas madaling bantayan ng International Naval Forces ang mga commercial ship na dumadaan sa lugar. Sa ilang pagkakataon, may mga Navy ship ding nag-escort sa mga grupo ng commercial vessels. Nagsimula ring gumamit ang maraming shipping company ng private armed security guards. Malaking pagbabago ito dahil may mga trained guard na nakahandang protektahan ng barko kapag may pirate boat na lumapit. Kasabay nito, nagpadala rin ng warships ang iba't ibang bansa para magpatrol sa Gulf of Aden at Indian Ocean. Unti-unting naging epektibo ang kombinasyon ng mga hakbang na ito. Mas mahirap nang makalapit ang pirate boat, mas handa na ang crew, mas mabilis nang nakakahingi ng tulong ang barko, at mas maraming naval forces ang nagbabantay sa importanteng shipping routes. Pagsapit ng 2012, malaki na ang ibinaba ng Somalia-based piracy attacks. Mula 286 attacks noong 2011, bumaba ito sa 99 noong 2012. Hindi isang bagay lang ang nagpabagsak sa Somali piracy. Pinagsama-sama ang mas mahusay na seguridad sa barko. International naval patrols, mas maayos na pagbabantay sa shipping routes at iba pang hakbang laban sa mga pirate. Ayon mismo sa IMO, naging malaking tulong ang naval presence at paggamit ng mga recommended security practices ng commercial ships. Sa loob lamang ng ilang taon, ang piracy na mabilis na lumaki sa Somalia ay nagsimulang bumagsak. Nakakalungkot din dahil hanggang ngayon ay marami pa ring problema sa Somalia tulad ng kahirapan, mahinang government services at kakulangan ng trabaho sa ilang coastal communities. Kaya kahit bumaba ang bilang ng hijackings, nanatili ang posibilidad na bumalik ang piracy kapag humina ulit ang seguridad sa dagat. Para tuluyang matapos ang problema ng piracy, mas magandang magkaroon ng mas maayos na trabaho para sa mga Somali, magtatag ng mas maayos na government at bumuo ng mas ligtas na coastal communities para mas mahirap bumalik ang piracy. Hindi rin simple ang kwento ng Somali pirates. May mga unang grupo na nagsabing gusto nilang protektahan ang kanilang fishing areas. Pero habang lumalaki ang perang nakukuha sa hijacking, naging organized crime ang piracy. Dumating sa punto na hindi na mahalaga kung anong klaseng barko ang target. Ang mahalaga ay kung magkano ang ransom na maaring makuha. Kaya hindi pwedeng gawing dahilan ng problema sa illegal fishing para bigyang katwiran ng kidnapping, pananakit at pag-hijack ng mga barko. Pero mahalaga ring maintindihan kung bakit naging posible ang piracy sa Somalia. Kapag mahina ang government, kulang ang trabaho at walang sapat na seguridad, mas madaling lumaki ang organized crime. Pagkatapos humina ang Somali piracy, dumami naman ang pirate attacks sa Gulf of Guinea sa West Africa. May mga grupo roon na nagnanakaw ng oil at kumukuha ng crew bilang hostage.
Ibig sabihin hindi lang sa Somalia nangyayari ang piracy. Kapag may lugar na maraming barkong dumadaan pero mahina ang seguridad at maraming taong walang maayos na pagkakakitaan, pwedeng magkaroon ng parehong problema. At hanggang ngayon kailangan pa ring mag-ingat sa dagat malapit sa Somalia. Matapos ang ilang taon nakakaunti ang pirate attacks, may mga bagong hijacking na muling nangyari simula late 2023. Noong 2024 at 2025, may mga Somali pirate group na nakapag-atake ulit kahit malayo sa baybayin ng Somalia. Ibig sabihin hindi pa tuluyang nawawala ang Somali piracy. Pero sa totoo lang ay bago pa magkaroon ng Somali pirates, matagal ng problema ang piracy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, libo-libong taon nang may mga taong umaatake at nagnanakaw ng mga barko sa dagat. Habang lumalaki ang kalakalan sa dagat, lumalaki rin ang pagkakataon para sa mga pirata. Kapag may barkong may dalang pagkain, pera, tela, armas o ibang mamahaling produkto, may mga grupong handang habulin at kunin ang kargamento nito. May mga ulat tungkol sa piracy sa Mediterranean Sea noong panahon pa ng mga sinaunang Greek at Roman. Mahalaga ang Mediterranean dahil maraming barkong pangkalakalan ang dumadaan dito. Nagdadala ang mga barko ng pagkain, wine, oil, metal at iba pang produkto sa iba't ibang lungsod. Dahil dito, magandang target ang mga merchant ship para sa mga pirata. Noong unang century BC, naging malaking problema para sa Roman Republic ang mga pirata sa Mediterranean. Isa sa mga kilalang grupo ay ang tinatawag na Cilician Pirates. May mga base sila sa paligid ng southern coast ng Asia Minor na bahagi ngayon ng Turkey. Hindi lang sila nagnanakaw ng kargamento. May mga pagkakataon ding kumukuha sila ng tao at humihingi ng ransom kapalit ng pagpapalaya. Isa sa pinakakilalang taong nabihag ng mga pirata ay si Julius Caesar. Bata pa si Caesar noon at hindi pa siya ang makapangyarihang Roman leader na makikilala sa kasaysayan. Habang naglalakbay siya sa dagat, nahuli siya ng mga pirata at humingi ang mga ito ng ransom para palayain siya. Nabayaran ng ransom at nakalaya si Caesar, pero hindi niya basta kinalimutan ang nangyari. Bumuo siya ng puwersa, hinabol ang mga pirata at nahuli ang marami sa kanila. Ipinakita ng pangyayaring ito kung gaano kalaking problema ang piracy kahit para sa mga makapangyarihang lugar tulad ng Rome. Habang lumalaki ang problema, nagpadala ang Rome ng malaking military force para linisin ang Mediterranean mula sa mga pirate. Noong 1st century BC, pinangunahan ni Pompey ang malawak na operasyon laban sa kanila. Maraming pirate base ang sinalakay at malaking bahagi ng piracy sa Mediterranean ang nabawasan. Pero hindi ibig sabihin na nawala na ang mga pirata. Habang may barkong nagdadala ng mamahaling produkto, may mga taong sumusubok pa ring magnakaw sa dagat. Pagsapit ng Middle Ages, maraming iba't ibang grupo ang umaatake sa mga barko at coastal towns. Isa sa mga pinakakilalang grupo ay ang Vikings mula Scandinavia. Hindi lahat ng Viking ay pirata. Marami sa kanila ay trader, farmer at explorer. Pero may mga Viking group na gumagamit ng mahahabang barko para mabilis na makarating sa ibang lugar at umatake sa mga coastal community. Malaking advantage ng kanilang barko ang bilis. Nagawa nilang tumawid sa dagat at pumasok pa sa mga ilog. Maari silang dumating sa isang lugar, umatake at umalis bago makarating ang malaking army. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago rin ang piracy. Hindi lahat ng umaatake sa barko ay simpleng kriminal. May mga government mismo na nagbibigay ng pahintulot sa private ship owners na umatake sa barko ng kanilang kalaban. Ang mga taong ito ay tinatawag na privateers. May dala silang official na pahintulot mula sa isang government. Kapag may digmaan, pwede nilang salakayin ang mga barko ng kalabang bansa at kunin ang kargamento. Kaya may malaking pagkakaiba ang pirate at privateer. Ang pirate ay umaatake para sa sarili niyang kita ng walang legal na pahintulot. Ang privateer naman ay may pahintulot mula sa isang government na umatake sa barko ng kalaban. Pero sa totoong buhay minsan manipis ang pagitan ng dalawa. Kapag natapos ang digmaan, may mga dating privateer na nawawalan ng trabaho. Ang ilan ay patuloy pa ring umaatake ng barko kahit wala na silang pahintulot. Kapag nangyari iyon, pirate na ang tingin sa kanila. Pagsapit ng 1600s at early 1700s, dumating ang panahong pinakasikat ngayon sa mga kwento tungkol sa pirata. Tinatawag itong Golden Age of Piracy. Hindi eksaktong pareho ang dates na ginagamit ng lahat ng historian, pero karaniwang inilalagay ang kasagsagan nito mula late 1600s hanggang early 1700s. Tumagal ito ng wala pang 50 years, pero napakalaki ng naiwan nitong epekto sa paraan ng pagtingin natin sa mga pirata ngayon. Isa sa mga dahilan kung bakit dumami ang pirata ay ang paglaki ng kalakalan sa Atlantic Ocean.
nagpapadala ang European countries ng napakaraming barko sa pagitan ng Europe, Africa, Caribbean at Americas. May mga barkong may dalang sugar, tobacco, silver at iba pang mamahaling produkto. Maraming barkong may mahalagang kargamento ang dumadaan sa Caribbean, kaya naging isa ito sa mga paboritong lugar ng mga pirata. May isa pang dahilan kung bakit maraming tao ang sumasali. Mahirap ang buhay ng ordinaryong sailor, mababa ang sweldo, mahaba ang biyahe, delikado ang trabaho. Minsan malupit pa ang treatment ng captain at officers. Sa pirate ship may pagkakataong mas malaki ang bahagi ng ordinaryong crew sa perang makukuha. May ilang pirate crew na gumagawa rin ng sariling rules kung paano hahatiin ng nakaw at kung paano pipiliin ng ilang leader. Hindi ibig sabihin na maganda ang buhay ng pirata. Napakadelikado pa rin nito. Maari silang mamatay sa labanan, sakit, aksidente o bitayin kapag nahuli. Pero para sa ilang sailor noon, mas gusto nilang subukan ng piracy kaysa manatili sa trabaho na mababa ang sweldo at mahirap ang buhay. Isa sa pinakasikat na pirata sa panahong ito ay si Edward Teach, na mas kilala bilang Blackbeard. Naging aktibo si Blackbeard noong early 1700s. Ang kanyang pinakasikat na barko ay tinawag na Queen Anne's Revenge. Isa itong dating French ship na nakuha at ginamit niya bilang malaking pirate vessel. Hindi lang armas ang gamit ni Blackbeard para takutin ng kalaban. Mahalaga rin sa kanya ang kanyang itsura at reputation. Mahaba ang kanyang balbas at sinasadya niyang gumawa ng nakakatakot na itsura bago ang labanan. Ang goal ay simple. Kung matatakot agad ang crew ng target na barko, maaring sumuko sila nang hindi na kailangan ng mahabang labanan. Kaya malaking bahagi ng pagiging matagumpay na pirate noon ang takot. Kapag kilala ang pangalan ng isang pirate captain, minsan sapat na iyon para sumuko ang target. Pero hindi rin nagtagal ang karir ni Blackbeard. Noong Nobyembre 22, 17-18, napatay siya sa labanan laban sa puwersang ipinadala mula Virginia malapit sa Ocracoke Island sa North Carolina. May iba pang sikat na pirate noong panahong iyon. Isa rito si Bartholomew Roberts na tinatawag ding Black Bart. Isa siya sa mga pirate captain na nakakuha ng napakaraming barko sa loob lamang ng ilang taon. Meron ding si Calico Jack Rackham. Mas kilala siya ngayon dahil may dalawang babaeng pirate sa kanyang crew, sina Anne Bonny at Mary Read. Hindi karaniwan noon na maging bahagi ng pirate crew ang babae, kaya naging sikat ang kwento nina Anne Bonny at Mary Read. Pero marami ring bahagi ng kanilang personal na buhay ang mahirap ng kumpirmahin ngayon dahil pinaghalo ng mga sumunod na kwento ang totoong pangyayari at alamat. May isa pang pirate na naging malaking problema hindi lang para sa isang barko kundi para sa relasyon ng dalawang bansa. Siya si Henry Every. Noong 1695, sinalakay ng grupo ni Every ang Ganj-i-Sawai, isang malaking barko na konektado sa Mughal Empire ng India. Napakalaki ng nakuhang kayamanan ng mga pirata. Dahil dito, naging isa si Every sa mga pinakahinahanap na kriminal noong kanyang panahon. Nagalit ang Mughal government at napunta sa peligro ang negosyo ng English East India Company sa India. Kaya gumawa ang English authorities ng malaking paghahanap para mahuli siya. Pero hindi nahuli si Every. Hanggang ngayon hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang mawala. Hindi rin lahat ng malaking pirate operation nung panahong iyon ay nasa Caribbean. Sa North Africa, may mga corsair na umaatake sa Mediterranean at Atlantic. Madalas silang tinatawag na Barbary Corsairs dahil marami sa kanilang base ay nasa tinatawag noon na Barbary Coast, kabilang ang mga lugar na bahagi ngayon ng Algeria, Tunisia at Libya. Umaatake sila sa merchant ships at kumukuha rin ng mga bihag na maaring gawing alipin o palayain kapalit ng ransom. Pero komplikado ang sitwasyon dahil ang ilan sa mga corsair ay may suporta o pahintulot mula sa local rulers. Kaya tulad ng privateers sa Europe, hindi sila palaging simpleng independent pirates. Sa kabilang bahagi ng mundo, mayroon ding napakalaking piracy sa China at South China Sea. Isa sa pinakakilalang pirate leader sa kasaysayan ay isang babae na kilala bilang Jiang Yisao na tinatawag din sa ibang sources na Qingxi. Noong early 1800s, naging bahagi siya ng napakalaking pirate group sa South China Sea. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa na si Zheng Yi, naging mahalaga ang papel ni Jiang Yisao sa pagpapatuloy ng kanilang malaking pirate organization. Hindi lang ilang bangka ang kanilang kontrolado. Libu-libong tao ang konektado sa kanilang fleet. May rules din ng grupo. May parusa sa pagnanakaw mula sa sariling pirate group at sa hindi pagsunod sa utos. Naging napakalakas ng kanilang organization kaya nahirapan ng Chinese government at ibang puwersa na talunin sila. Sa huli nakipagkasundo si Jiang Yisao sa Chinese authorities
Nagawang iwan ng piracy nang hindi dumaan sa katulad na ending ng maraming European pirate na nahuli at pinarusahan ng kamatayan. Dahil dito, itinuturing siya bilang isa sa pinakamatagumpay na pirate leader sa kasaysayan. Pero bakit naman parang nawala ang mga sikat na pirate na tulad ng Blackbeard? Isa sa pangunahing dahilan ay lumakas ang mga navy at government. Noong panahon na mahina ang pagbabantay sa malalayong dagat at ports, madaling humanap ng lugar ang pirate para magtago, magbenta ng ninakaw at mag-ayos ng barko. Pero habang lumalaki ang navy ng mga bansa, mas maraming warship ang kayang maghanap at humabol sa mga pirate. Mas naging mahigpit din ang batas. May mga pirate na nahuli at nilitis. Marami ang binitay bilang babala sa ibang gustong pumasok sa piracy. Noong 1720s, mas pinaigting ng mga government ang paghahanap sa mga pirate. May mga binigyan ng pardon o pagkakataong sumuko at bumalik sa normal na buhay. Ang mga tumanggi naman ay patuloy na hinabol. Unti-unting natapos ang tinatawag na Golden Age of Piracy. Nagbago rin ang paggamit ng privateers. Sa loob ng maraming siglo, normal para sa ilang bansa na gumamit ng private ships para tulungan sila sa digmaan. Pero noong 1856, maraming bansa ang pumirma sa Declaration of Paris. Isa sa mahalagang epekto nito ay ang pagtigil ng maraming major power sa paggamit ng privateering bilang normal na bahagi ng digmaan. Habang nagiging mas organisado ang mga navy at mas kontrolado ang mga international shipping route, naging mas mahirap para sa malalaking pirate fleet na gumana tulad noong 1700s. Pero may mga bagay tungkol sa pirate na nakikita natin sa pelikula na hindi naman palaging totoo. Halimbawa, hindi lahat ng pirate ship ay may parehong black flag na may skull at crossbones. Iba-iba ang design ng pirate flags. May gumamit ng skull, skeleton, hourglass at iba pang simbolo ng kamatayan. Ginagamit ng mga ito para takutin ang target na barko. Hindi rin normal na pinaglalakad ng mga pirate ang kanilang bihag sa isang kahoy na nakalabas sa gilid ng barko o yung tinatawag na walk the plank. Sikat ito sa pelikula at libro pero kakaunti ang historical evidence na karaniwan talaga itong ginagawa ng mga pirate noong Golden Age. Mas maraming totoong report tungkol sa ibang parusa tulad ng pag-iwan sa isang tao sa malayong lugar o direktang pagtatapon sa dagat. Hindi rin lahat ng pirate ay may nakabaon na treasure chest sa isang secret island. May mga pirate na nakakuha ng malaking kayamanan, pero kailangan din nilang gastusin ng pera sa pagkain, alak, armas, repair ng barko at pagbabayad sa kanilang crew. Mas madalas na mabilis nilang ginagamit o ibinebenta ang kanilang nakuhang produkto kaysa ibaon ito at gumawa ng treasure map. Maging ang paraan ng pagsasalita ng pirate na madalas nating marinig sa pelikula ay malaking bahagi ng modern entertainment. Ang sikat na pirate accent ay mas pinalakas ng mga pelikula at actors noong 20th century kaysa sa totoong paraan ng pagsasalita ng lahat ng pirate noong 1700s. Kaya malaki ang pagkakaiba ng totoong pirate at pirate na nakikita sa pelikula. Sa pelikula, madalas silang adventurous at nakakatawang karakter na naghahanap ng treasure. Sa totoong kasaysayan, ang piracy ay isang mapanganib na krimen. May mga barkong ninakaw, mga taong kinidnap at mga crew na namatay. Pero may isang bagay na pareho sa mga pirata noon at sa modernong pirates. Karaniwan silang lumalakas sa mga lugar kung saan maraming valuable ships ang dumadaan at mahina ang kakayahan ng government na bantayan ang dagat. Noong panahon ng Roman Empire, malaking target ang mga barkong dumadaan sa Mediterranean. Noong Golden Age of Piracy, maraming target sa Caribbean at Atlantic dahil sa lumalaking international trade. Sa South China Sea, yumaman ang malalaking pirate fleet dahil napakaraming barko ang dumadaan sa mahalagang trading routes. At makalipas ang maraming siglo, nakita natin ang parehong basic situation malapit sa Somalia. Nagbago ang barko, nagbago ang armas. Nagkaroon ng radar, GPS at satellite phone. Pero nanatili ang isang simpleng dahilan kung bakit patuloy na bumabalik ang piracy. Kung may mahalagang kargamento sa dagat at may lugar na mahirap bantayan, may mga kriminal na susubukang samantalahin iyon. Kaya ang Somali pirates ay hindi nagsimula ng piracy. Isa lamang sila sa pinakabagong bahagi ng isang napakahabang kasaysayan na nagsimula libu-libong taon bago pa magkaroon ng modernong cargo ship. At mula sa sinaunang Mediterranean hanggang Caribbean at South China Sea, paulit-ulit na ipinakita ng kasaysayan na ang pinakamabisang paraan para pahinain ng piracy ay hindi lamang paghuli sa isang pirate captain. Kailangan ding maging mas ligtas ang shipping routes, mas malakas ang pagpapatupad ng batas at mas mahirap para sa mga pirate na magkaroon ng ligtas na lugar kung saan sila makakapagtago at makakapagpatuloy ng kanilang operasyon.